Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, apel nga pagkaan nito. Basta okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapay na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lactopapi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Happy mag-Lactopapi, papi, mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 8:05. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kailan may adlaw, kumusta? Welcome sa atong tulumanon Newsline. Dini lang sa Bantay Radio Cebu. Padungog sabta sa South Radio 102.9 MHz, FM radio nga nagsibya gikan sa Karkar ug Argao, Sugbo. Ya madungog po ning atong sibya sa DYAJ Sambuan, kinatumyan nga bahin sa South of Cebu. Maayong adlaw kaninyo, pitsa 23 na sa Hulyo, adlaw nga Huwebes. Mao ni nga atong Thursday edition. Thursday episode sa Tulumanon Newsline o sa ka-radio magazine program nga gidumala ning inyong ubos nga alagad, inyong amigo sa kahanginan, Jun Carillo. Punahon gina na ito gisgot sa dili pa ang uban nga mga topic, mga hilisgutan din sa itong programa, mga kabantay, mga higala. Punahon gina to ang kahimtang sa panahon. Dili ta Weather Bureau apan nagmonitor ko unsay mga forecast sa Weather Bureau kay para ako ma-share ninyo nga ato mga tigpaminaw. Dinhi sa Sugbo karon madag-umon ang kalangitan. Unya kadtong low pressure area nga nagpadung sa Philippine Area of Responsibility na gihapon, pero
dili ra ni makahulga nato in terms of kanang kusog nga hangin, kusog-kusog hangin, kanang masinati natong na ay mga bagyo, kay medyo layo ra na sa posibilidad matod pa sa mga forecasters sa Weather Bureau. Apan, nagpadayon nga madagumon ng kalangitan tungod kay naa ng localized thunderstorm, tugingon man ang southwest monsoon. Kining bagyo nakaapektar sa southwest monsoon, hanging habagat, birahon ang alisngaw nga init sa sea surface. Kanang tubig diha sa dagat, mag-alisngaw na inig dunay init sa adlaw, o niya mo evaporate na, inigabot dito sa ibabaw, mo condense ug mahimo ng cumulonimbus clouds. Mao na nga dunay mga matag karon ug unya pagbunok sa uwan, ilabi na sa panahon nga hapon ug gabi. Bisan og way bagyo, na sinati nato sa milabay duha ka adlaw nga dunay kusog nga pagbundak sa uwan dinhi lang sa syudad sa Sugbo, ug mo na hinungdan nga dunay mga pagbaha ug lunop. Again, akong balikon, dunay rich manggug kaayo, bahandianon kay sa mga pulong ang Binisaya, ang Cebuano, sa in English flood ra gina, pero ang flood sa Cebu duha ka klase. Baha kanang dunay kanang makaanod ba, mo nay baha unya. Lunop kanang naas mga karsada kanang musod sa atong kabayan, dili man na baha, lunop na kay wa man ay current, wa man ay sug, di man na makaanod nato. Kasagaran ana taga-tuhod, taga-hawak, nay usahay taga-kiting lang, lunop na siya. Ang baha katog yung makaanod ug peligro kayo imong labngon. Apan kining mga lunop-lunop nakaperusyon ni nato tungod kay musod sa atong mga Pinoy-anan, tingali makabasa sa atong mga home appliances, ug unya dito sa karsada makabarani sa mga motorista. Mahunong ang mga sakyanan kay mapaong man kung ilang iubog sa lunop o gilunupan nga karsada. Kini gumikan sa faulty kaayo, kanang problematic kaayo nga drainage system, ug tungod na kay atong kasapaan mo awas. Gumikan sa daghan o yamot nga mga hinungdan. Usa na ni ana ang malusong nga mga flood control projects. So mao na ang kahimtang sa panahon. Ang uban ditsuhon lagi ingon ting-uwan naman gud. Pero ug nganong nga ting-uwan, localized thunderstorm, ug ingon man kanang southwest monsoon. Ya diri na tas mga balita, unahon nato dinhi sa ato. Dinhi sa Sugbo. Si kanhi mayor o karon incumbent Vice Mayor Tommy Osmeña, Vice Mayor man siya, sa ato pa siya presiding officer sa atong konseho sa siyudad sa Sugbo. Naluoy ko nagtanaw niya ang mga picture nga si Vice Mayor Tommy mo ay presiding officer unta sa konseho, apan ang iya mga kaubang konsehal diha sa partido kanang Bando Osmeña Pundok Kauswagan, minority man. Minoriya sa konseho ang mga kaalyado nila ni Mayor Tomas Osmeña o Vice Mayor Tomas Osmeña o gingon man ni Mayor Nestor Archival. Ang ilang local party mo ng BOPK, Bando Osmeña Pundok Kauswagan. Tinuod man nakadaog ang BOPK sa pagkamayor si Archival, unya pagka-vice mayor si Mayor Tommy Osmeña. Sayod ta nga si Mayor Tommy mo ay nag-aghat ni Archival nga ikaw lay lansar og mayor diha. Kaya ako dili na tingali ni kaya ng hectic ay nga mga schedule. Kaya kini si luya-luya ho naman sa town, si Mayor Tommy, may edad naman. Unya dugay na po kayo siyang nag-alagad og mayor kaniadto. Apan ingon ko naluoy ko ni Vice Mayor Tommy Osmeña nga nagtanaw tungod kay gihukasan siya og gahom sa mayoriya sa konseho sa dihang ilang giusab ang ilang house rule, una ilang giingon nga kung pananglitan wa na gani siya, di na siya maglingkod dito sa lingkuranan sa presiding officer, dili na siya mahimong makabungat og bisag unsa lang nga mga official statements atubangan sa media or asan dapita. Pero kini si kanhi Vice Mayor Tommy Osmeña, naanad manggutang nga musulti gini siya kung sa'y naa siyang una-una. Kanhi mayor guni. Ug ilaning maog yung leader sa BOPK.
Pero ako nakarealize sad ko, nga dili kay Mayor Tami lang mo'y nahiagom nining maong kasinatian. Daghan uyamot nga makita nato nga powerful kayo kaniadto. Apan sa diha nga nawagtang na sila sa puder isip maoy labing taas nga opisyal sa iyahang turf o sa iyahang area of jurisdiction. Medyo mo fade na bitaw. Inanay na nga mawagtang na ang iyahang pagkagamhanan hangtod nga murag maordinaryo na lang. O ni ilang description sa media. Si Tami Osmeña nga Vice Mayor unta sa siyudad sa Sugbo og presiding officer og na mayor kanhi sud sa dugay na kaayong panahon. Murag gireduce na lang sa mayoriya sa konseho nga usa ka ordinaryong konsehal. So, ambot ug muuyon ba mo? Yan ang maong observation. Pero para nako, dili ko mo saway nga pareha ng uban bitaw nga irresponsable kay mo saway nga tiguang naman god. Or kana nga maluyaho na, masakito na siya, doon na siya ay sakit. Dili, ingon ni anak kay sa akong tanaw, si kanhi mayor o karon incumbent vice mayor Tami Osmeña sharp pa kayo og pangutok. Nga dili man ni pakusog ning kuan kanang magdumala ka og gobyerno. Dili man ni kinahanglan kusgan yung ka kanang murag Mr. Philippines ka. Kung sound pa kaayo ang pangutok sa usa ka tawo, maayo pa kay na siyang mga hunahuna, doon na pa na siya vision, unya, punan pa sa iyahang kasinatian, magkapaabot nga maayo kaayo siya nga mulingkod isip usa ka public servant. Ilabi na mo kupot sa mga tag-as nga pwesto sa gobyerno. Apan lagi, sama sa giingon na kanhi sa nabantog na kaayo nga broadcaster sa kanhi ABS-CBN nga si Kuya Kim Atienza, ningon siya nga ang buhay ay weather lang. Sa ito pa panahon. Naay panahon nga gamhanan ka kayo, naay panahon nga mu-fade o mupuhaw na sad o mawagtang na ng imong gahom. Kadaghan man katong papa ni President BBM, si kanhi anhing Presidente Ferdinand Marcos, giilato siya nga the Filipino strongman. Kay ni-engage man to siya o gobyerno nga diktadorya. Iyahang sa iyang dictatorship kaniadto niya martial law. Iyang gi-abolish ang Kongreso. Wa nay mga congressmen, wa nay mga senador, hasta ang Korte Suprema. Wagtang. So, ang nagbuot na lang ang executive, siya. Dictatorship na to. Ang mga balaod niya to, dili na pandayon o congressman o mga senador, kundi executive order na. Ug mao na, nga kay martial law man to, dictatorship, wa na kita nining atong gi-enjoy nga mga freedoms o mga katungod ubo sa usa ka democratic constitution. Apan, unsa may nahitabo? Gipalagpot siya sa EDSA People Power in 1986. Napugo siya layas ngadto sa gawas dito sa Hawaii, kuyog ning iyang pamilya. But later on, nakabalik ni sila si BBM, sila si Amy, yung mga anak, o gipili pag nato. Gipili pag nato nga presidente mo atong incumbent president ron si BBM. Sa ito pa, gamhanan kayo si anhing presidente Ferdinand Edrelin Marcos, apan ni Fade, ang iyahang gahom. Alabi pa nga, patay naman siya. No? But bisag buhi pa siya, gikan sa pagkagamhanan, nawagtang ang maong gahom. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghan kayong mahadlok ni Tatay Digong. Hasta gani ning mga adik nga, wa sa ilang tarong panguna-huna, mahadlok ang gani. Di naman ta na mahadlok, kay murag, kana mga adik, murag maguwang naman lang nagamay sa nalisuan sa pangisip. Pero, hadlok, tungod sa tukhang.
Kaya dili man ka hamay-hamaya ni adtong panahon ni Tatay Digong. Ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan karon nga di na siya presidente. Nuntan pagyon nga gidakop siya for crimes against humanity tungod sa extrajudicial killings niya. Tuan na siya ron na priso sa The Hague, the Netherlands. Kay husayunon siya sa International Criminal Court. Buti pasabot, gikan sa pagkagamhanan kayo nilubad ngari sa pagkawa na igahom. Weather lang ang kinabuhi. So, tingali sa inyong mga local government units, hain mong mga lungsura, mga syudara o mga probinsya, adinin sa probinsya sa Sugbo, puwerte kagamhanan ni kanhi Governor Gwen Garcia. Nga bisan pa og bisan pag malaktod na ang uban nga mga proseso, dili mo reklamo ang mga sakop sa provincial board. Hadlok silang kasabad. Nya mo ba yan ay kinatas sa Grango de as probinsya. So, grabe yung gahom kanto si Governor Gwen. Apan, dihang napildi siya last year sa eleksyon pagkagobernador. Napildi siya ni Pamela Baricuatro. Humani adto, nahimo na siyang ordinaryo nga citizen og di na takakita og gahom. Naapay gahom si Governor Gwen. Kanhi Governor Gwen. Weather lang. Sa ato pa, panahon gini. Mao na nga, tingali leksyon po ni nato, may na makatunta o mahibaw tagikan sa kasaysayan tungod kay dunay panultihon nga nagingon. Those who do not learn from history are doomed to repeat it. Kadto kunong mga tao nga dili mo tan-aw bitaw sa kasaysayan, unya dili makat-on og unsay mga leksyon sa atong kasaysayan. Mura kuno nagitungo nga posibleng makasinati sa mga bati nga nanghitabo sa kasaysayan kay wa man sila makat-on og unsay mga leksyon niadto. So, mao ni ang akong paghisgot si Vice Mayor Tommy Osmeña sa siyudad sa Sugbo. Nahimo na lang rong ordinaryo tungod kay mayoriya man sa konseho ang dili niya kaalyado sa politika. Mga sakop sa nagkoalisyon pod, dili unta ni sila majority apan nagtipon man ang mga konsehal nga kaalyado ni anhing Mayor Edgardo Labella, ni anhing Mayor, dili anhing Mayor, kanhi Mayor Raymond Garcia ug kanhi Mayor Mike Rama. Kanang kanhi ug anhing may nang ato ginaglarohon. Kay kanang anhing patay na. O nang atungan lag anhing. Kanang kanhi wa na magpasabot nga patay na. Buhi paghihapon apan wa na, dili na siya mao. Mao nay kanhi. So, anhing o kanhing. Anhing Mayor Edgar Labella, kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia, kanhi Mayor Mike Rama, ang ilang mga kaalyado nga mga konsehal, nagtipon mo nang napurma ang majority block. Ang Bando Osmeña Pundok Kauswagan nga mga konsehal, jutay ra kung itandi niya nang nagkoalisyon nga mga konsehal karon sa mayoriya. Mao na nga mausab nila tungod kay mayoriya mangi magbuot. Usahay gani tawgon nig tyranny of numbers, murag panaog-daog sa gidaghanon. Apan mao man na ang demokrasya. Ang daghan mangi magbuot kontra sa jutay ra. So, giusab nila ang ilang lagda. Dili na basta-basta nga makapadayag o pamahayag official statements ang Vice Mayor o Presiding Officer sa Dakbayan sa Sugbo nga si Tommy Osmeña. Manang niingon kong luoy kong nagtanaw kay kakita pa man ko sa akong dugay ng kasinatian sa media na hibaw pa ko nga puwerte pa ni kagamhanan si kanhi Mayor Tommy Osmeña. Tingali doy uban mo ingon nga mirisi sad niya kay stricto kayo na dili man na hingamigo. Sige man lang nagmugot. Pero para nako, kanang iyang ka-estrikto,
doon na sanay kaayuhan. Tingali iyagin ng personality. Dili parehas ubang politiko nga maay kayong mo pik sa imong abaga. Ayaw kayong mo pahiyom-pahiyom, kataw-katawa ni mo apilo gudjaka. Panahon nga tingkampanya. Apan doon na sila gitaguan nga batasan. Nagpakaron ingnon lana nga maing tao kay ngandoy na sa imong buto. Apan kining personality ni kanhi mayor o karon incumbent vice mayor Tommy Osmeña, kakita ko istriktohon, dili kayo managad. Kundi mo kaila, di na mo smile ni mo. O say bisag kaila pagani mo pero busy siya, dili kay na mo tagad. Apan he means business. Gusto siyang dili siya mabalda sa iyang importanteng trabaho in governing the city. So iya po ng personalidad. Nya dili po siya, wa po siya mangandoy nga bubutar mo niya tungod kay hingatawa siya o hingamigo. Ang iyahang huna-huna nga mu-perform kung maayo, alagaran ako tanan, bahala nagdili ko magpahiyom-pahiyom, di ko magkataw-katawa, basta kay tinud-anay nga serbisyo ang akong gihatag sa mga Sugbuanon. Kakita mo sa contrast, doon ay uban nga maay kay mo katawa-katawa, maay kay mo pik-pik ni mo, gakos-gakos, lamano. Apan, dili maayong mo perform sa iyang katungdanan. Ni ay murag garbuso, dili managad, pero maayong mo perform. Mauna, ang characterization ako ni Vice Mayor Tommy Osmeña. So, dili na nato siya babasol ngayon. Wa, negahom, nirisi niya, kay nganong dili bitaw ni managad. Dili, ingon ni ana ang akong pagtanaw. Kung ingon ana ang inyong impression, inyo po na. Pero ako, nagtanaw ko nga, naagi mga personality nga ingon ana. Ug para nako mas maayo na lang na nga mopakita siya sa tinuod niyang batasan nga dili kayo siya hinagad, dili kayo siya pakikisama, dili kayo siya himarkada. Pero once nga maglingkod na siya sa usa ka public office, iyahag yung tinarungon sa pag-alagad. Kontra sa mga maay kaing mukatawa pero magmika lang po siyang katungdanan. Magsalig lang sa iyahang pakikisama o pakikitungo sa mga butante. 24 minutos na pasado alas 8. Mga pahinumdum una sa dili pa tamo padayon napan sa dili pa akong pahinumdum ninyo nga kining aton tulumanon gipaluyuhan sa Lactopafi ingon man sa Asil Laboratories. Lactopafi maoy tagbuhat ug tagapod-apod sa Lactopafi International Corporation, tagbuhat sa nabantog na kaayong energy drink na probiotic nga ilimnon nga makapaligon sa atong immune system. Ingon man sa Asil Laboratories, kining mga produkto nga organic, doon nagihapoy mga live microorganisms apan gigamit sa mga mag-uuma alang sa organic farming. Mga abono, mga foliar fertilizer, ug uban pa nga mga gamitonon sa mga mag-uuma alang sa usa ka luwas o produktibo kaayo nga organic farming. Mapalit ni sa Shopee o sa Lazada ug kung duol mo diha sa inyuhang mga palitanan kay yapod-apod man po ni o mapalit man po ni ining mosunod nga mga lugar, ay mong mo direkta mong palit dito. Diha sa Argao, mapalit ni sa Argao Pharmacy, S Pharmacy, Rose Pharmacy, Lolo Kiko's Pharmacy, Butika Santo Niño, Life Pharmacy, 360 Pharmacy sa Argao na. Sa Karkar, kusog kaitas Karkar, tungod anang 102.9 FM. Nya plus, mahimo pagitang ma-access pinagi sa Facebook Live. Kaya sa Karkar, makapalit mo sa mga produkto sa Asil Laboratories o sa Lactopafi, 360 Pharmacy, Sisters Pharmacy, Rose Pharmacy Tinaan, Pharmacy Street Inayagan, sa 360 Pharmacy Inayagan o diha sa Minglanilla, mapalit ni sa Ann Pharmacy. So, hinumdumi, Lactopafi o Asil Laboratories. Nga pa hinumdum na.
sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salines Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglactopafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, hundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lactopafi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lactopafi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lactopafi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lactopafi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lactopafi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover.
Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puppy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puppy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puppy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puppy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puppy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puppy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puppy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong mo inom sa Lacto Puppy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puppy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puppy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puppy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puppy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puppy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puppy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puppy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puppy, bring health into your home. Alam nyo
nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Padayon to sa itong tulumanon Newsline. Alas 8:39 na, napinahibiling 21 minutos sa itong panag-uban sa programa. Daghan kayo ang mga hisgutanan nini panahon ay labi na nga nagpadayon pa ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero matagkaroon og unya, hatagan ako og presidents, hatagan ako og unang pagtagad ang ubang mga isyu, ilabi na ning mga isyu o mga panghitabo nga para sa development o para sa kayuhan nato, whether unsa nga natad sa pamatigayon, sa pamuo, o baka sa atong kalikupan bahin sa environment. Munang nadani akong pagtagad nining usa ka news release gikan sa Caritas Philippines mahitungod ni sa Tanyon Strait. Kanang dagat ba nga nag-uwang sa Sugbo o ingon man sa Negros. Diri sa silangan, dagat nag-uwang sa Bohol o sa Sugbo, Bohol Strait. Kining dagat nga nag-uwang diri sa Pika, sa Kasadpan, sa Sugbo, mao ni ang Tanyon Strait. Mao nay dagat nga makita dito sa Toledo, Balamban, Asturias, Tuburan, ug uban pang mga lugar diha sa 3rd District, na mao nang dagat nga makita sa diri sa Pinamungahan, Aluginsan, Barili, hangtod na dito sa South, sa Sambuan. Ya dito sa Norte, hangtod na sa San Remigio. Tanyon Strait na. Kining maong news release sa Caritas, giuluhan og a cry from Tanyon Strait, an urgent call to protect our common home. Kining maong suwat mga igal lagi pirmahan ni sa obispo sa Negros o sa San Carlos City. Nga sa Negros nga si Bishop Gerardo A. Alminaza. Siya mo ay president sa Caritas Philippines. Nga tuguti ko, ako ning pambitan ninyo, unsa ni ka-importante ang iyahang suwat. We are deeply saddened and alarmed by the recent scientific findings that nearly 7 out of every 10 surveyed corals in Bais Bay, naani sa Tanyon Strait, have already died following the massive wastewater spill that has affected the Tanyon Strait protected seascape. This is not simply an environmental statistic, it is a profound moral concern.
Kining unang paragraph, ako ning hubaron. Lawom ang atong kahisag muyo og pagkaalarma sa resulta nining bag-o lang findings sa mga siyentipiko nga 7 sa kada 10 kagasang o corals diha sa maong kadagatan namatay na. 7 out of 10 sa ato pa 70% sa mga gasang ilawom diha sa dagat sa Tanyon Strait nangamatay human sa grabe nga paghisagol sa wastewater kanang polluted hugaw nga tubig nga nakaapektar sa Tanyon Strait Protected Seascape. Nyamatod pa nining maong suwat dili ni kay usa ka yano lang nga problema sa environment kundi usa ni ka hilabihan ka seryoso nga moral concern. Coral reefs are among God's most beautiful and life-giving creations. May padayon eh. They nourish fisheries, protect our coastline, sustain countless marine species, and provide livelihood for thousands of coastal families. When they die, creation itself cries out, and so do the poor whose lives depend upon healthy seas. Puti pasabot, kining mga gasang sama nato binuhat sa ni sa Ginoo. Apil ni sa labing matahom nga mga binuhat o creation sa Ginoo. Taguanan ni sa mga isda. Mausan ni nalipod sa ato ang mga kabaybayunan. Mao ni na nalipod ug gisaligan sa pagpakabuhi sa nagalain-lain nga mga species gawa sa isda na may daghang namuyo sa dagat nga makaon nato. Nag-provide og livelihood o panginabuhi sa kapid-an kalibo ka mga pamilya nga nagsalig sa pagpanagat. Kung mga matay ang mga gasang natural, munihit ang isda ug uban pang marine resources ug ingon man madaot sa dang atong kadagatan. We express our gratitude to the scientists, marine researchers, fishers, and concerned citizens who continue to monitor this unfolding ecological tragedy and courageously speak the truth. The work reminds us that sound science is an indispensable partner in responsible stewardship of creation. Napasalamaton ko no sila sa mga scientists nga nag-research o nakakaplag nga perti na di ang pangamatay sa mga gasang ilawom sa dagat sa Tanyon Strait. Sa laktod nga pagkasulti, taas pa maning suwata, giawhag nila ang mga industriya daplin sa dagat, both sa Negros Island ug ingon man dinhi sa Atbang, dinhi sa ato sa Sugbo, diha sa 3rd District, diha sa 7th District, ug partly dito sa 4th District. Kay gikan man ni sa 4th District, gikan sa San Remigio, in the north, lahos nga ri sa Sambuan sa south, nakaangkon man sila kabahin sa Tanyon Strait. Giawhag nila ang tanang industriya nga unta. Magmatngon sila dili kayo sa ilahang mga negosyo, ilahang mga gitrabaho diha. Daghan mga industriya sa Balamban Pananglitan, doon ay shipbuilding diha. Ug uban pa nga mga negosyo nga unta di sila magpasagad nga dunay wastewater spill sa dagat labi pagdako kaayo nga volume nga makadaot sa kadagatan. Ang uban moingon mao ni ang price of development. Mao kuno ni ang mga risgo, mao ni ang atong makuha tungod kay nag-develop man ta. Pero mahimo ba nga dunay development pero itemper sa nato ang development o kalambuan nga dili sa ta makapanglabay og hugaw nga makadaot sa kinaiyahan, ilabi na sa kadagatan. So, mao ni ang awhag. Gikutlo pa dire as Pope Francis reminds us in Laudato Si, everything is connected. The death of coral reefs, the suffering of fisher folk,
the decline of marine life and the future of our children are inseparably linked. Gikutlo pa din sa maong nga suwat sa Caritas, mga higala, si Pope Francis sa iyang Laudato Si, ang tanan nagkasumpay-sumpay na hilambigit ra gining tanan. Ang kamatayon sa mga gasang, ang pag-anto sa mga mananagat, ang pagmenos na sa marine life, kanang kinabuhi diha sa kadagatan, ug ang kaugmaon sa atong mga kabataan, nagsumpay-sumpay ra ni, duna ni kalambigitan. May this painful moment awaken not only stronger environmental enforcement, but also a deeper ecological conversion. We're called not merely to restore what has already been damaged, but to prevent further destruction while there is still time. Kini ko nung masakit nga panahon. Mahintang makapahigmata nato nga ang bugtong paagi ni ini nga maluwas ni ang kadagatan diha kanang Tanyon Strait mao ang mas hiningusgan nga pagpatuman sa mga balaod sa environment, deeper ecological conversion. Makonverted unta ang atong mga hunahuna nga kinahanglan atong panalipdan ang atong ecology. We are called not merely to restore what has already been damaged. Dili ni kaingong ato pang ayuhon tong banhaon pa nato ito nangamatay na nga mga corals, mga gasang. Apan, unta, pugna na to nga kanang buhi pa, wa pa mamatay, dili na sila madaot. But to prevent further destruction while there is still time. May God grant us the wisdom to choose life, the courage to protect our common home, and the compassion to stand with those who lives with those whose lives and livelihoods are most affected. Yan ay biblical passage nga gikutlo. And I quote, "The earth is the Lord's and all that is in it." Psalm 24. The true measure of our progress is not how much wealth we extract from creation, but how faithfully and we safeguard the gift that God has entrusted to us. Future generations will judge us not by our intentions, but by the seas, forests, and communities we leave behind. Ang tinudanay ko nung sukdanan sa kalambuan, mga higala, dili mao ang gidakon sa bahandi nga atong natigom o nakuha nato gikan sa mga binuhat sa Ginoo, creation. Apan kun giunsa nato sa pagdiniyos gyud og panalipod nining maong mga creation sa Ginoo, ang mga future generation kadtong ato unyang mga apo o apo sa atong mga apo, kung patay na tawa na ta ining kalibutan na maoy mohukom nato apan dili pinagi sa unsay atong intensyon, kundi mohukom sila ilang makita unsa may kahimtang sa kadagatan, o sa kahimtang sa atong mga kalasangan, o sa mga komunidad nga ato nang biyaan, wa na ta diri, apan giunsa nato ni sa diha nga kita buhi pa. Kining maong suwat kay galaan gikan sa Caritas, gipirmahan ni Bishop Gerardo A. Alminaza, kun Alminaza, Bishop of San Carlos City and President of Caritas Philippines. Nganong giisip na ko ning importante nga akong paambitan ninyo. Gumikan kay gusto ko nga kamo, kung doon na mo'y mahimo, mutabang sad mo. Mutabang sad mo, pagbantay. Panalitan doon na yung mga industriya diha nga pataka naglabay silang hugaw. Nya adto pa doong sa dagat. Usa na sa mga gitumong nining suwat ni Obispo Alminaza. Nagpalaban siya na tanan nga mga tao, mga mabuot nga lungsuranon nga unta. Mutabang ta nga dili na madaot. Dito sa tuburan, unsa man naabay mga industriya diha nga dunay wastewater spill nga do sa Tanyon Strait diha sa Tabuaylan.
San Remigio, diri sa Toledo. Gibantayan ba na natong mga industriya na to diha nga dili mahugaw ang atong kadagatan? Pinamungahan, Aluginsan, Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Badian, Alegria, Malabuyok, hinatilan ngadto na sa Sambuan. Responsable ba mo niya ng inyuhang mga industriya diha nga way wastewater spill ngadto sa dagat? Nga mo nay nakaingon sa findings sa mga siyentipiko, mga marine biologist nga 70% o 7 sa matag na po ka mga coral reef ang patay na. Nadaot gumikan sa wastewater spill nga nakadaot sa Tanyon Strait Protected Seascape. Strait ra ni, kaya dili man kayo na lapad. Basta straight gani, S-T-R-A-I-T, parehag Strait of Hormuz. Wa hinoy binumbahay diha, wa drone o mga missile diha. Pero patay gihapon ang mga corals. Pila raman, usa ka oras raman tingali ng biyaheon ang Toledo ug San Carlos, malabang na nimo. On a straight line ang Tanyon Strait. May mo usag adto ka sa Tabuilan para Escalante. Mao gihapon. Ang gitraverse mao gihapon na ang Tanyon Strait. Nya Tangil Dumanhog ngadto sa gihulngan. Tanyon Strait giapoy giagian. Nipis ra gina. Kay maabot ra man paglawig sa barko og usa ka oras. Kana ganing mga fast boats dili gani dangtan. Nipis ra na pero dito sa ilawom anang kadagatan na ay mga corals pasilunganan sa isda ug kinahanglang i-protect. Kinahanglang ato ng panalipdan kay dili lang para sa atong generation kundi para sa future generations. Kanang mga mananagat diha, kung nakitasan nga mga og isda, nukos, pasayan, kung sa panang uban nga mga pagkaon gikas dagat, plus the fact nga kinahanglang atong panalipdan ang atong kabaybayunan. So, tingali, kuan lang ta, kanang preoccupied lang ta sa paghuna-huna nga kani muganan siya ni among industriya. Bahala na ning among waste water og atos dagat. So why paghuna-huna nga makadaot ta sa mga gasang ug uban pang marine life. And in that case, wa na to bantay pag-ayo ang gibuhat sa Ginoo nga mao ang marine resources. Mao ni ang unod sa suwat ni San Carlos City Bishop Gerardo Alminaza, the President of Caritas Philippines. Akong gipambitan din sa atong tulumanon newsline. Doon na patay pipila ka minutos para sa pipilasad ka mga pahinomdom kay Galan. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga nakoy kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya. 3 times a day. Niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatudan dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinaka-nindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal
and I just used Lacto Puffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na mo ingon kong tinan mo jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lacto Puffy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang usa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lacto Puffy. Use line. Apikin na tas panahon, misgot pataglaing topic o hilisgutan din sa atong programa. Ako lang ipahinomdom ninyo nga gining atong tulumanon, gipaluyhan sa Lacto Puffy, ingon man sa ASI Laboratories, ug uban pa nga mga sponsors. Nya ang mga produkto sa Puffy, o sa Lacto Puffy o sa ASI Laboratories, mapalit ninyo sa Lazada o sa Shopee, ay mo sang moarimo sa mo ang among tindahan diri sa Esquina 3 de Abril o Virama Avenue. Unya diha sa South, mapalit ni sa Argao Pharmacy, S Pharmacy, Rose Pharmacy, Lulu Kiko's Pharmacy, Butika Santo Niño, Life Pharmacy o 360 Pharmacy sa lungsod sa Argao, dito sa among lugar. Unya diha sa Karkar, naa sa 360 Pharmacy, naapod sa Sisters Pharmacy, Rose Pharmacy, Tinaan, Naga, Pharmacy Street sa Inayagan, Naga, 360 Pharmacy sa Inayagan o sa Minglenilla, sa Ann Pharmacy. Sagan sa tanan akong mga kauban nga nitampo aron nga mahatod namo kining maong tulumanon diha sa inyong nahimutangan. Ako mga technical partners diri sa studio sa siyudad Susubo, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Sunny Boy Sanchez. Ug dito sa South Radio Karkar tuwa si Ray Quijano Alcazar, niya sa Sambuan si Alan Rosete. Ako si Jun Carillo. Salamat sa pag-uban ako. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.